Bayan, nung Enero nga po ay sinuspinde ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagpapadala po ng mga OFW sa Kuwait. Ayon na rin po ito sa nais ni Pangulong Duterte dahil na nga rin po sa kaso ng pang-aabuso ng mga amo doon po sa bansang iyon sa ating po mga kababayang manggagawa sa Kuwait. Kaya naman tayo, para pag-usapan natin yan, makakapanayam natin ang representante ng ACT's OFW Party List, walang iba, kundi si Congressman Aniceto John Bertiz III. Good morning, sir. Good morning po at sa lahat po ng nanonood yung umaga na. Okay, Congressman Bertiz, ano po bang epekto nitong pansamantalang pagsuspinde ng processing ng OECs doon po sa mga OFW sa Kuwait? Actually, unang-una nagpapasalamat tayo kay Presidente kasi nga nararamdaman talaga natin yung puso't malasakit ng administrasyong ito sa ating mga kababayang Pilipino, lalo na mga OFW. As early as 2016, we already filed a House resolution in Congress calling for the moratorium of ban in deploying the domestic workers sa Kuwait. Kasi unang-una, hindi compliant ang Kuwait to receive domestic workers. Kasi nasa ating batas yan, sa Republic 122, na dapat mag-comply sa mga provision ng ating batas. Unang-una, dapat signatory yan ng bilateral agreement or in the absence of bilateral agreement, at least may multilateral or meron silang welfare and protections that in place. Noong 2012, matatanda mo, nagpunta rito yung Emir of Kuwait. They signed a bilateral agreement but focus only on economic. During that time, yung domestic worker kasi hindi nakapaloob sa kanilang labor law. So, saan sila nagpo-fall under? Hindi sila protektado ng ating batas. Tsaka, kung titignan mo, napakaliit ng populasyon ng Kuwait, pero napakataas ng ating mga maltreatment cases and death cases. Noong 2016, nasa 86 ang total deaths natin. Throughout, I think, for the period of 3 years yan. From the data of OMWA. And it increased to 122 ng 2017. So, ibig sabihin, that's almost 20% increase. But, hindi natin pinopokus pa rin na i-push yung ating bilateral agreement sa Kuwait. So, kung makikita mo, sa liit ng populasyon, sa taas, we have 276,000 OFW sa Kuwait. 165 of those are domestic worker. So, ibig sabihin, pag kami na isang namaltratong umuwi, or may isang namatay na umuwi, immediately after a week or 2 weeks yan, same employer receiving another Filipina from us. So, yung cycle niya, paikot-ikot lang. And tulad nga ni President Widodo ng Indonesia, ramdam mo yung tapang ng liderato nila eh. Kaya nga, nakakatuwa nga mismo sa Presidente pa nang galing na siya mismo magban, and dapat to ay napag-aralan na ng DFA and OWA and POEA, yung mga protective measures. Okay. Nung nagban ang Indonesia in 2015, total ban sila, hindi na sila nagpadala ng domestic worker until now. But they were able to sustain those workers that lost their job. Okay. Sir, on that note, syempre, despite the numbers na sinabi niyo nga, lumalaki na pala yung numbers ng mga death dyan sa Kuwait, around more than 250,000 sumo OFW na nasa Kuwait mismo. Ngayong merong deployment ban, ano yung magiging programa ng pamahalaan para syempre may sumalo na pangkabuhayan nila? Ito ang challenge ngayon sa ating gobyerno. Whether or not we impose ban, dapat prepared tayo. In any eventualities, mapagera man yan or medical outbreak, dapat may programa ka na ano mangyayari dito sa madi-displace na to. We cannot, these thousands of workers, cannot just wait na sana buksan ulit ang Kuwait. Dapat naghahanda na tayo kung saan natin siya ilalagay. Ang sinasabi nga ng mga private sector, sa ating gobyerno ng mga naglalabi dyan, lalong-lalo na yung mga Arab-owned recruitment agency na at mga workers na to gustong-gustong pumunta sa Kuwait, which is totally wrong. Kasi we are the one, the recruitment agency and the private sector are the one who's marketing them. Eh kung i-market nila sa ibang bansa yan, na meron tayong bilateral agreement or protections para sa ating mga worker, these workers, especially those women from Mindanao, na halos ko konti ang edukasyon niyan, they have no choice. They don't even know na sa Kuwait sila dinadala or Saudi Arabia. They don't really see the difference. Ito ang trabaho ngayon ng ating, lalong-lalo ng Department of Labor, to call on all the labor attaché worldwide
Saan ba yung mga bansa na protektado tayo? Kasi we cannot be hypocrite na dito na lang kayo sa bansa namin kasi dito kayo magtrabaho, secure kayo kasama nyo pamilya. Because we don't have yet that immediate livelihood and employment for them. So yung mga nabisahan na, yung mga bago, and we cannot actually impose selective ban na yung may OEC, yung Overseas Employment Certificate, or may visa na dapat umalis. Kasi whether or not na-process yan o bagong aplikante pa yan, they still fall under as a new hire. How we can ma-assure ba natin na itong ilan libo na papadala mo na na-issuehan mo na, safe pa rin ba sila? Just recently, from the time that the President or the Department of Labor imposed the ban, we received, I think, more than 50 or 100 cases na in that less than 2 weeks na nasa polo ngayon na nag-run away. Good thing, merong amnesty ang Kuwait giving a visa to those overstaying. Ilan libo ngayon yung nawawalan ng trabaho na nagtatago ngayon. So, it is a challenge that we always focus on dun sa pagbabalik ng mga tao. Temporary giving them financial assistance is not enough for them to survive. Dapat hanapan mo ng employment yan. Kung meron tayong, I think, around 65 posts worldwide, tanong natin sa Asia, kaya naman ayaw silang dalhin ng mga pribadong sektor sa Asia just because Middle East a very juicy market. Ang taas ng placement fee na binabayad ng mga foreign recruitment dito sa mga private recruitment agency. It is not about the country. It is not about the people wanting to go there. But the people who trying to process them, doon sila dinadala sa Middle East just because unang-una malaki ang bayad. Sa Asia kasi maliit ang bayad di ba? But they are secure. We never had a cases of plinansya ang muka, blinade ang muka, hinulog sa mataas na building at sinasabi ay nag-suicide daw. Okay, nakakabahala yung ganyang mga senaryo. Ini-imagine ko yung ganyang senaryo. Naaawa ako dun sa ating mga bagong bayani. Pero balikan ko yung sinabi nyo kanina, parang cycle lang na magpapadala ulit, same employers, aabusuhin. Hindi ba natin pwedeng i-blacklist yung mga employers na nang-aabuso para yung mga gusto magtrabaho doon, hindi sila mabigyan kasi ganun yung kanilang pagtatrato sa mga OFWs doon. Alam mo, eto nga yung yung mandato ng mga Philippine Overseas Labor Attaché natin na nasa post. They have to verify na itong mga receiving employer na to ay walang previous cases. Kaso nga, tayong parang manufacturer or factory ng mga domestic worker na. During our time or during my time as an OFW 12 years ago, 80% of us are working the skilled sector. Infrastructure company, maliit lang ang sektor ng domestic worker. Kasi nga, walang gustong pumunta na domestic worker sa ibang bansa dahil halos pareho lang ang sahod. When we impose the HSW Reform Package Program na supposedly dapat mabawasan ang ating mga domestic workers sa pag-alis, lalong nagbalon. So it was a failure yung sistema at polisiya na yun na patuloy pa rin natin ina-apply dito sa ating bansa o patuloy pa rin natin ginagamit. Kasi nga, during that time, $200 lang ang sahod ng mga domestic workers, tapos they have to pay a placement fee na napakataas. So, sino aalis dito na kababaihan? Ngayon, sabi nila, increase natin ang $400 and libre lahat, walang babayaran. So, yung mga nasa probinsya, na maliit ang sahod, naging very attractive. Libre ang punta nila sa Maynila, libre passport, libre medical, lahat. So, lumaas ang yung tinatawag nating supply. At the same time, tumaas din ang demand, lalo na sa Middle East. Because during that time, 10 years ago, up to now, the booming of economy in the Middle East was very high. They can afford. So ikaw, teacher ka, sumasahod ka ng 8,000, bigla ka sasahod ng 20 mil. Iwan mo yung probinsya mo, magnani ka or magkatulong ka. Ibig sabihin, mali yung pulisiyang pinapatupad natin. Tsaka isa pa, there's a lot of way na we can better protect our domestic workers. For example, iwasan natin yung kafala system. I know the system in the Middle East, like the back of my hand, Yung kafala system, it is the employer who's directly own the visa. So, ibig sabihin, alipin kita. Di ba? Kahit may na-rescue na ang ating mga polo or ating embahada
naitakas yan, tumalon sa bintana, tinakas. Naka-shelter ngayon sa atin, sa mga bahay kalinga natin. 200 to 300, in any given time, dumalaw kayo doon, makikita nyo yung mga kababaihan doon. Bakit hindi sila makauwi? Because we are at the mercy of the employer. Oh, no. Pero, bakit hindi natin gamitin yung sistema that we will only issue domestic worker visa for those companies? Ibig sabihin, may mga malalaking puhunan to. And then, ibibigay din to sa mga employer sa bahay, but they are not staying. Living out sila. May bus sila, dadalhin sila sa accommodation. They have proper day offs, and they have proper communication, etc. Okay. There's a lot of system that we can better protect if we cannot able to stop deploying workers to the Middle East or in other countries. Alright, sir. Quick question before we end. Kasi syempre, since may deployment ban, may mga ibang agencies naman na possible na magkaroon ng illegal recruitment. So, ano mo pwedeng gawin ng office to sir and of course ng DOLE para syempre mapigilan to? Exactly. The reason why we suggested or recommended to Department of Labor and DFA, magtayo kayo o mag-form kayo ng tinatawag na joint task force na magbabantay sa ating mga airport. Kasi definitely yung mga visa na yan, tatalo na yan. Just recently, nakita ko sa mga thread na merong mga immigration officer at the price of 50,000 to 70,000. Yung may mga bisang Kuwait, linoload nila sa mga airplano patungo pa rin sa Kuwait. Yan ang trabaho ng Polo ngayon. Abangan niya sa airport, sa Kuwait, kung sino yung mga dumarating na domestic workers despite of the ban. Because remember, bakit tayo matatakot mag-ban? We've done that during 2012 to 2016 ata. Nag-ban tayo sa Saudi Arabia, the longest ban that we ever imposed to a country. We didn't send any workers, particularly domestic worker. Ang sabi ng Saudi, i-deport ko lahat ng Pilipino rito. Not a single skilled workers was deported during that time. But instead, Saudi Arabia came to us and agree on our labor policy. Pumirma sila ng ating bilateral agreement. Okay. Same thing we should do with Kuwait and other country na namamaltrato ang ating mga kababayan. So, kayo, Congressman Bertiz, ayaw nyo na tayo ay magpadala pa ng ilang manggagawa pa doon sa Kuwait. Total ban. Alam mo, maraming ibang bansa. Total ban tayo sa Kuwait, especially domestic workers. I cannot blame those skilled workers because they are covered by their local labor law sa Kuwait. Pero ang domestic worker, wala silang ganun eh. We already sent several years ago a draft of our bilateral agreement. It's strengthening our labor policy. Pero hanggang ngayon, hindi ba binabalik ng Kuwait? And ang isa pa, masyado pa silang mayabang sa TV na ang ating Pangulo daw ay puro dakdak lang at hindi susunod sa kanya ang ating mga mamayan, which is totally wrong. This is a challenge to Bureau of Immigration, NBI, DFA, and DOLE to guard our borders na walang mabiktima ng human trafficking. Alright, on that note, thank you very much for joining us today. Makikibalita pa kami sa ilang pang mga inyong programa para sa ating mga bagong bayani. We had Congressman John Bertiz mula po sa ACTS OFW Party List.